So, purihin natin ang ating Panginoong buhay ngayong gabi ito. At sa buhay natin ngayon, kailangan talaga natin na may Kristo sa buhay natin. So, kayo po mga kapatid, kumusta naman po ang buhay natin bilang Kristiyano? Tayo po ba ay lumalago? Tayo po ba ay nagpapagamit? Kailangan po, wag nating i-stop kung tayo nakakuha ng kaligtasan. Kasi mahirap kung i-stop lang natin yun sa ating sarili. Hindi yung lalago kasi wala tayong masyaran. Kailangan tayo ay mamunga. Di po ba? Kaya ako'y nagpapasalamat sa gabing ito dahil binigyan na naman ako ng pagkakataon na magsalita at makapag-share ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Kahit hindi ko alam kung anong oras ang labas ko, kasi dumating na yung amo ko galing bakasyon, kaya madaming work, pero si Lord ang gumagawa ng oras. Kaya sabi ko kay Brother, okay, kasi si Lord naman talaga ang magbibigay. Siya ang may alam lahat. Di mo ba? Siya is omnipresent God. Omnipotent God is a powerful God. Omnipresent God, yun yung, yung alam niya ang oras noon ngayon. At magkailangan omniscient God. Diba yun siya? Omniscient God, alam niya ang nangyayari sa atin. Pero si Satan, hindi niya alam ang nangyayari sa atin. Pag hindi natin ibinukas ang ating bibig, hindi niya malalaman kung anong nasa isip natin. Pag hindi natin i-declare, walang alam si Satan. Pero ang Panginoon, alam niya kung anong naramdaman natin. Hindi pa tayo pinapanganak, alam na niya. Kasi siya ay ang Diyos na Omega, yung pala, na the beginning and the end. So, ngayon po, mag-umpisa na po ang ating main topic. Ang main topic natin ngayon ay ang kaligtasan. Salvation. Ang kaligtasan, saving. Ano po ba yung kaligtasan sa atin? Para sa atin? Salvation. Salvation, kaligtasan. Di po ba? Pero magkaiba ng spelling po yun eh. Di po ba? Yung salvation kaya yung kaligtasan, magkaiba ng dialect English tsaka ng Tagalog. So yun ang meaning yun. Pero ang meaning, sabi sa ang kaligtasan, saving of human beings from sin and its consequences, which include death and separation from God. Ito pala ay pag tayo ay nagkasala ayon sa Bible. Magkakaroon tayo ng kaligtasan. Pero magkakaroon tayo ng kaligtasan. Hindi madali. Dahil meron tayong taong kailangan kilalanin, kailangan sa pananampalataya para makuha natin ang kaligtasan. Dahil ito ay galing sa ating mga kasalanan. Hindi natin kaya ito sa sarili lang natin. Dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Hindi po ba? At ayon sa Biblia, ito'y kaligtasan mula sa ating kasalanan at sa parusa nito, ito ay may transforming experience at may repentance. Ibig sabihin, kailangan may pagsisisi. Meron din acceptance. Pag nagsisi tayo, i-accept natin na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Amen po? Dahil siya lang ang daan, siya lang patungo sa kaligtasan. In the name of Jesus. Amen? At ngayon po, ang sabi kasi doon, kasi kung may salvation, kailangan may kasalanan. Kasi ang sabi doon, lahat tayo ay makasalanan. Di po ba sabi sa Romans 3:23? Lahat tayo makasalanan, walang exemption doon, walang exempted. Di po ba? Dahil lang sa biyaya ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero ang ating passage ngayong gabi ay ang Romans 6:10
23. Ang sabi doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Di po ba? Sabi niya, the wages of sin is death. Ang bad news, yon. Pag tayo ay naging makasalanan at tayo ay namuhay sa kasalanan na hindi tayo nagbago, ang kabayaran nun ay ang kamatayan. Hindi ang kamatayang physical natin, kung hindi ang kamatayang spiritual. Hindi ba? Kaya kailangan natin, pero may but. May datapwat. Ibig sabihin may pag-asa. May pag-asa pa tayo na makaakon sa kasalanan. Ang sabi dito, datapwat sa paningin ng Diyos. Ang sabi niya doon, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, the gift of God is eternal life. Dito ba? But, meron siyang but. Merong pag-asa na magkakaroon tayo ng kaligtasan at iyon ay sa ating pagsisisi ng kasalanan natin at iyon ay nakuha nating libre. Ang sabi nga, di ba? Libre. Libreng kaloob ng Panginoon, ng Diyos. Ay eternal life, ang buhay na walang hanggan. At ito ay mangyayari lang pag tayo ay tumanggap, pagka in-accept natin si Jesus Christ na ating tagapagligtas, na siya ang ating Savior. So, at yun na po ang aking topic. Ang topic natin is salvation, kaligtasan. At ang aking theme, holiness of salvation. Dakila ang kaligtasan. So, ang sabi natin, dakila ang Panginoon. Pero ngayon, dakila ang kaligtasan. Kasi ang Diyos din ang nagbigay ng ating kaligtasan. Kaya dakila siya. Diba? Sa ating tayong mga magulang, para sa ating mga anak, tayo ay dakila. Naaalala niyo po ba yung aming pinresent ng Mother's Day? Diba? Pinanahan niyo ng dakilang ina. Kasi lahat ng nanay, ginagawa niya para sa anak niya. Diba? Kahit ang anak niya, minsan nagiging matigas ang ulo, pero hindi pa rin sumusuko para ng ating Panginoon na kahit na tayo ay kanyang kahit na nagkakasala tayo sa kanya, kahit hindi tayo sumunod sa kanya, diba? Hindi pa rin niya tayo iniwanan, hindi pa rin niya tayo pinapabayaan, hindi pa rin niya tayo sinusuko. Talagang siya ay nagpapatuloy pa rin na tayo ay bumalik sa kanya. Di po ba? At iyon ay mangyayari dahil tayong lahat ay binigyan niya ng pagkakataon na mag-share ng kanyang salita, na ipalaganap ang kanyang salita. Kasi ang sabi, di ba, yun nga ang layunin natin, di ba? Therefore, go and make disciples of all nations. Di po ba yun? Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya kailangan kung tayo ay maliligtas, kung tayo ay may kaligtasan, huwag nating papatayin lang sa sarili natin. Kailangan ito ay ipalaganap din natin sa iba. Kailangan ipamalita rin natin sa iba. Kung yun nga hindi naman dapat na ipapamalita natin, bakit hindi ang salita ng Panginoon? Di po ba? So ngayon, ang theme natin, holiness of salvation. At ang transitional statement ko po is, why salvation is holy? Bakit dakila ang kaligtasan? Ang sabi doon, ang unang points ko, because it's given by our God. Dakila ang kaligtasan dahil ito ay regalo ng
Ito ay niregalo sa atin ng libre, walang bayad. Bakit mahirap ba nating i-accept yun? Nang libre na. Wala na tayong gagawin kung hindi tanggapin lang si Jesus Christ sa ating buhay. Tanggapin natin na si Jesus Christ ay napako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Na nabuhos yung kanyang dugo para tayo ay linisin. Yung ba? Pag nagkakamali tayo, kailangan lang din natin tumawag sa Kanya at tayo ay mag-repent. Talagang magsisi tayo at iyon ay galing sa ating puso. Kailangan ang ating puso ay maging busilak na kailangan ito ay taimtim. Hindi lang yung tayo ay ihingi tayo ng tawad sa bibig lang. Hindi natin ipapamuhay. Kailangan ang natututunan natin dito sa simbahan, dito sa church, ay mayroong naipapamuhay natin na mamunga sa atin yung mga hindi karapat-dapat kailangan na natin alisin sa ating buhay para tayo ay makalakad sa Panginoon nang naaayon sa Kanyang kalooban. Di po ba? Dahil ito ay bigay ng Diyos at yun nga, free para sa atin. At ang sadya, ang binigay niyang regalo para sa atin. Makikita natin yon sa John 3:16. Di po ba? Ibinigay niyang regalo sa atin ang kanyang bugtong na anak, ang sabi sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di na mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Napakandang regalo sa atin. Tayo ba kaya ba natin i-regalo yung anak natin? Yun yung masugatan ng konti. Parang tayo na rin ang nasaktan. Di ba hindi natin kaya ganon kadakila ang ating Diyos. Dahil ang kaisa-isa niyang anak ibinigay para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Amen po? Amen. Amen. At ito po ang sinasabi na nag-uumpisa pa lang nang ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. At ang kanyang bugtong na anak ipinamalita, diba, ang kalooban ng Panginoon na ang kanyang salita ay ipalaganap niya. Diba, dahil ang Diyos at si Jesus Christ ay iisa sa layunin at sa mga gawain. Di po ba? Dahil si Jesus Christ is righteous one. Wala siyang bahid ng kasalanan, pero namatay siya, hinako niya ang ating mga kasalanan. Di po ba? Blessed tayo? Kasi meron tayong tagapagligtas. At yun ay hindi natapos, nagkaroon tayo ng pag-asa nung namatay sa krus ng Kalbaryo at siya ay nabuhay na maguli. Di po ba? Nagkaroon tayo ng pag-asa na ang libreng kaloob nung siya ay nabuhay na maguli in 3 days. After 3 days. So, yun po yung una nating point. Ang una nating point is because salvation is holy because it's given by our holy God, ang Diyos Ama, ang nagbigay sa atin. Kaya siya ay napakadakila. Amen po? At ang pangalawa po nating points, salvation is holy because His forgiveness is holy. Kahit napakahirap po na magpatawad. Di po ba? Pero sa Panginoon, ginawa niya yung pangalawang mahalin natin ang ating kapwa. Kailangan may pagmamahal tayo para makapagpatawad tayo. Kasi sa Panginoon nga, minahal tayo eh. Bakit hindi natin yun maibalik? Di po ba? Kasi ang Panginoon natin, talagang may love yun. Kasi yun nga yung kanyang, di ba sinabi na agape love, walang katumbas, dakilang pagmamahal, walang katumbas na halaga, walang katumbas na kahit ano pa man
dito sa mundo. Hindi po ba? At ang sabi doon, dakila ang kaligtasan dahil sa pagpapatawa ng Diyos sa atin. Sabi sa Bible, to be forgiven by God means that your sins have been removed and restoration has taken place by God's gracious gift of forgiveness through Jesus Christ. Any wrong you have done is not held against you. God is eager to forgive and provides forgiveness to you through faith in Jesus Christ. Di po ba? Through faith, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Di ba sabi doon sa Ezekiel, siya, ang sabi doon, di ba umisik ko kayo ng malinis na tubig, at papalitan ko ang inyong puso. Yung pusong bato natin ay papalitan niya ng pusong mapagpatawad, ng pusong mapagbigay, ng pusong mapagmahal. Di ba? Kaya nga po sabi gano'n sa may, na tayo ay bagong nilalang na. The old is gone and the new has come. Di po ba? Kaya po ang ating salvation, makikita lang po natin, makukuha lang po natin sa libreng binigay ng ating Panginoon, at yun ay sa ating Panginoong Jesus lamang. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? Yung eternal life, siya pa rin yun. Siya pa rin. At yun nga, pinalitan niya. At ang sabi sa 2 Corinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Need tayo na mabago at magkaroon tayo ng pusong mapagpatawad at be humble. Kagaya ng ating Panginoon. Di po ba? Kasi ako po nung time na hindi pa ako ganong nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi ko pa siya nababasa. Maraming salamat po sa ating pastor kasi nagkaroon tayo ng Bible Marathon. Doon po ako nag-umpisa. Kahit napakatagal ko na po dito, basta ako po ay nagpapasalamat dahil sa ginawa niya yun. Kasi doon ko nakita, doon ko napatunayan kung ano yung mga mali kong nagagawa dati. At yun, kailangan ma-transform ako. Kahit hindi man siya bigla, paunti-unti, doon ko na natutunan kung ano ba talaga ang salita ng Panginoon. Napakahalaga sa atin ang Word of God. Kasi lahat nandun na, kung ano man ang gusto natin hingin, kung ano man ang ating pinagdaraanan, ang Bible po, ang salita ng Panginoon po ang sagot. Kahit man po tayo nag-struggle sa buhay, nandun pa rin po yun. Sasagutin tayo ng Panginoon. Pag tayo ay lagi nagbabasa ng Biblia, doon niya tayo dadalhin kung ano ba ang dapat mong gawin. Hindi natin kailangan, Lord, bigyan mo ako ng sign. Sasakay ba ako dito o hindi? Eh, naiwanan ka na ng bus, kaya hihintay mo ng sign. O di ba, wala na yung bus. Kasi hindi po ganun. Hindi siya kailangan natin ng sign. Kasi kung tayo ay nasa kay Kristo, nasa ating Panginoon, naka-align tayo sa kalooban niya. Huwag lang tayong kung saan direksyon pupunta. Kailangan nakafocus tayo. Di po ba? So, ang pangalawa natin, meron po ako sa ditong kaprasong kwento tungkol doon sa yung babaeng nangalun niya. Makikita po natin yun sa John 8, sa Gospel of John 8:1-11. Hindi ko na po siya hindi ko na po siya babasahin ng buo, pero ibubuod ko na po lang. Nahuli ng mga tao ang babaeng nangangalun niya. Dinala niya ito kay Jesus Christ. Diba? Si Jesus Christ nagsulat lang. Kasi dati sa ni Moises, diba, yung kanyang kautusan, diba, binabato. Yung mga nangangalun niya, yung pinapatay. Kaya sabi ni Jesus Christ noon, kung sino ang hindi makasalanan sa inyo, kung sino ang walang kasalanan sa inyo,
kayo na ang bahalang, wala namang bumato, di ba? Tapos yun nga, nagsulat ulit siya pagkasabi niya ganyan. Siyempre nakapag-isip, kasi sabi nga di ba sa Romans 3:23, lahat tayo ay makasalanan. Kaya napag-isipan nila na makasalanan naman din sila. Kaya walang bumato, walang umano sa babae. Yun din po ngayon is, dahil sa Saudi po nangyayari pa rin po yun. Pagka hindi asawa at binabato, pinaparusahan. So, kaya yun, nagsulat ulit si Jesus Christ sa lupa. At ang sabi niya ganyan, tinanong niya yung babae kung may nabato sa kanya, sabi niya wala. Ano sabi niya doon sa babae? Pinatawad niya. At ang sinabi niya, huwag ka na ulit magkasala. Hindi po ba? So, ganun lang, hindi pa nagsisi yung babae ng sinabi niya, huwag ka na ulit magkasala. Pero, yun, ang ibinigay niya agad na ang katumbas ng kasalanan niya. Dapat kamatayan, di ba? Sa lumang tipan, di ba? Kamatayan agad. Pero kay Jesus Christ may pag-asa. Dito ba? Walang kabayaran. Dahil binayaran ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan, tinubos tayo, di ba yung wages ng kasalanan ay kamatayan. So, kanino ngayon tayo may utang? Di ba? Dahil tayo ay natubos, hindi na tayo paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kasi pag napunta tayo doon, wala na tayong pag-asa kahit ano pang gawin natin, kahit lumuha man tayo ng dugo, hindi na. Dahil dito sa lupa tayo kailangan magsisi ng ating kasalanan. At ganoon din po si Zaccheo, diba? Maliit siya at siya ay tax collector, mayaman siya. Tapos yun nga, umakyat siya sa puno. At ang sabi niya, pagtapat ni Jesus Christ, alam niya nandun siya, bumaba ka dyan, kasi doon ako tutuloy sa bahay mo. Diba? Sabi ni Zaccheo, diba? Kung siya man ay may mga nagawang kasalanan, ibabalik niya yung kanyang 4 na beses na ibabalik sa mga tao. At yung pinatawad siya ng Panginoon. Nagtataka yung mga tao kasi bakit kay Zaccheo? Makasalanan nga si Zaccheo. Kasi yun nga, naghahanap ang ating Panginoon ng mga kasalanan dahil ang mga tupang naliligaw kanyang hinahanap. Di po ba? So, ang pangalawa natin is yung because His forgiveness solely. Ang kapatawaran ng Panginoon ay dakila. Dahil tayo mahirapan talaga tayong magpatawad. Pero kailangan natin gawin. Dahil tayo ginawa ng Panginoon kawangis niya. Diba? Wala tayong kasalanan. Kagaya nung kay Eva at Adan. Nung ginawa niya si Eva at si Adan, walang kasalanan. Pero dahil sa ahas na makasalanan, si Satan nandun na rin pala nung time na yun. Kaya yun. Nung nagkasala sila, doon nagkaroon ng kamatayan. Ang tao is naparusahan ng diba? Doon na nila nalaman kung ano ang tama. Amen po. Ang pangatlo ko pong points, eto na. Because of eternal life is holy. Diba? Ang buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan, dakila ang kaligtasan dahil sa kaloob na buhay na walang hanggan. Ang sabi sa Psalm 146, to encourage us to praise God for His gift of eternal life. Di po ba i-praise natin? Praise God. Purihin natin ang Panginoon dahil sa binigay niya na eternal life sa atin. Through Jesus Christ. Ang sabi dito, eternal life is a gift of God that comes to us through faith in Jesus Christ. Maniwala tayo at sumampalataya tayo na si Jesus Christ ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
Amen po. Ito ay free gift of salvation sa atin. Free sa kaligtasan natin. Sabi sa John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Wala nang makakaagaw pa sa ating Panginoon. Simula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. At ito, nung tayo ay through, di ba, sa tubig at sa banal na Espiritu, tayo ay natatakpan ng banal na Espiritu at tayo ay pwede na tawagin na anak ng Diyos. Hindi po ba? Tayo ay meron na tayong sa Kingdom of God. May karapatan na at tayo ay marami ng benefits. Pag tayo ay nagpatuloy, laban lang po kahit maraming struggle sa buhay natin. Kasi yan po ay kasama. Kahit po tayo Kristiyano, hindi po tayo exempted dyan. Kasi nung time na sabi ni Brother Marieto, linggo yun, Sister, pwede ikaw po sa Friday. Ngayon na, sabi ko, yes po, Brother Marieto. Oh, ayan na si Satan. Inumpisaan na naman ako. Alam mo, sabi may nag-message sa akin, kalma. Sabi ko sa sarili ko. Kasi nag-message sa akin doon sa boarding house. Sister, yung damit mo, inalis ko, nilagay ko lahat doon sa may bed mo. Tapos pinicturan niya pinagalisan. Sabi ko, dapat, konting respeto. Sabi, kalmahin ko yung sarili ko. Sabi ko, kasi dapat nag-message muna kayo bago niya inalis. Diba tama ko? Kaya, pero, hinayaan ko siya. Sabi ko dun sa may ko. Sabi ko, kahit na nagigigil ako, sabi ko, ano to, mawawala na naman ako sa vision nito. Ayoko na naman ito. Kasi, mag-uumpisa na naman ako yung matagal kasi akong, abutin na naman ng araw, 2 araw, ganyan. Ayoko na. Sabi ko, Satan, ayoko na. Dahil, meron na akong Diyos. Mas busy ako sa Kanya. Hindi na ako papa-apekto sa'yo. Kaya yung time na yon, pasensya po sa mga nare-restrict ko kasi medyo mas need ko po na mag-aral ng salita ng Panginoon kesa kayo ang gamitin ni Satan para ako bulabugin. Hindi po ba? So, pero hindi naman, wala po yung sama na loob dahil hindi naman tayo ganun. Na ngayon na napagtagumpayan ko na yung ganun. Di ba, Sister Grace? Sa dami po ng rejection. Pero nandito pa rin ako makatayo sa inyong harapan. Maraming salamat, Lord, sa paggabay mo sa akin. At maraming salamat kay Pastor kasi talagang binigyan niya ako rin ng time. Di ba? Maraming salamat sa buhay ng ating Pastor. Amen. Amen. So, yun na po ang ating 3 points. Ang unang points po natin, ang sabi ganon, salvation. Salvation is holy because of ang number 1. Ang haba. Allah. Sabi na, kasi because the God is holy. Sabi, di ba? God is holy. Tapos yung pangalawa, hindi ko na lang, because forgiveness is holy. Tapos yung eternal life. Eternal life, yung buhay na walang hanggan na binigay ng ating Panginoon is holy. Di po ba? Naintindihan po ba natin? Kung kasi marami ang ng salvation, ang topic ko lang naman is holiness para sa ating salvation. So, yun po ang ating 3 points. So, tayo po ay, kung naunawaan po natin ang ating napag-aralan ngayong gabi tungkol sa salvation, na ito ay libre. Na ito, ang topic natin, salvation and the holiness of salvation. Ang ating theme at ang ating 3 points ay God is holy because God is holy.